Hola from Catanduanes! For today's video, samahan nyo kami ni Aling Maliit para mag-harvest ng talong sa aming munting hardin. O diba hardin, Prinsesa Sara Yarn? Kung dati sa babuyan, ngayon naman sa aming taniman. Kung dati sa manukan, ngayon naman sa aming gulayan. At dahil wala ng pagkain ng mga alaga namin mga mima, kailangan na namin mag-harvest at makabenta pambili ng feeds. Char! Kala mo naman talaga, pang buong barangay ang ma-harvest, no? Ang papalolo nga namin ang nag-araro para ma-prepare ang lupa, habang ang Aling Maliit ay nakikigulo sa gilid kasama ang mama lola. Bata pa lamang ang papalolo nang matuto siya ng mga gantong gawain, dahil ito lang ang kanilang kabuhayan nung araw at hanggang ngayon, gawaing bukid ang nagpapalakas sa kanya at para daw siyang magkakasakit pag nasa bahay lang. Kung mapapansin nyo, ay madamo at masukal talaga yung space na yan. Dahil ng mga tag-ulan ay hinayaan lang ito sapagkat malapit sa ilog at binabaha. So, not a good timing na gawin niyang garden pag tag-ulan. At dahil summer na ngayon, minabuti namin gawin itong community garden para mapakinabangan. So, anyone from the barangay ay pwede magtanim dyan kung may punlas silang itatanim. So, after days ng pagpre-prepare, ready na ang ating kalupaan to bear the sweetest, the loveliest fruits and veggies alive. Charis! Dami na namang alam ni Ate Girl. Papunta na nga kami sa community garden kasama ang mga mama lola. At syempre, hindi magpapahuli ang Aling Maliit, dapat lagi siyang kasama sa every ganap. Nagboots pa talaga yan at may pala-pala pa pantanim niya daw with matching sombrerong mamink-mink. Yang punlang aming ginamit ay mula pa ito sa bundok ng Tralala. Ay hiningian pala namin sa Agri Office dito sa aming munisipyo. So libre lang yan. Shoutout sa mga taga-Agri, thank you po! From my work shift, ang gising ko talaga is 2 p.m. Usually, nag-exercise ako after gumising for my health. Minsan true, minsan sa panaginip lang. So, as exercise na din, naisipan naming magtanim ng mga 4 p.m. o pahapon at maganda daw ito para ma-sure na mabuhay ang mga bagong pananim at hindi malanta. Buti na lang, malapit lang ito sa ilog. So, madali ang pagkuha ng tubig sa pagdidilig at pagme-maintain. Meron din ditong malapit na gripo, so pwede din maglagay ng hose at gamitin sa pagdidilig. Ang cute, no? Get the water here and dilig there. O, diba? So, easy peasy. Tingnan natin mga mima kung magsisay hi sila after how many days or mag-goodbye na sa earth. Let's see kung bati ba kami ng mga gulay or mabuhay kaya sila pag ako magtanim. Siyempre, binulungan ko sila para magsama-sama kami sa earth ng matagal, ano? Pati ang mga chicken, kinuntyaba ko sila para hindi nila pagdiskitahan ang aking mga pananim. Siyempre, charot lang, huwag kayong masyadong magpapaniwala. Sa kabilang banda, busy naman ang mama lola mag-ayos sa kanyang manian at palayan. Mauuna ngang mamunga itong aking talong na mga 2 buwan lang ang aantayin, compare sa mani na 3 hanggang 5 buwan pa. After how many months of waiting, finally! Talong kayo dyan mga mima! Ready na si Aling Maliit mag-harvest. So, the good news is, nabuhay naman sila mga mima at mukhang malulusog at pasisigla naman sila. Wait, parang may ka-shape yun. Charis! Hapon kami nag-harvest dahil tulog ako sa morning. Nakakatuwa na ang dami nilang bunga at talagang kapag may itinanim, may aanihin. Hindi kailangang may malaking lupain para may matamnan. Kahit sa maliit na paso or sa mga gamit na lata, ay pwedeng-pwede na. At lalong-lalo na, hindi kailangang may maraming oras para magtanim. Kunting spare time, di mo mamamalayan na di mo na pala kailangang bumili ng napakamahal na gulay sa palengke. Masisiguro mo pang fresh at masustansya. Mga ilang kilo nga ang aming na-harvest for today's video. At dahil medyo madami nga, ibinenta namin yung iba. O diba, kumita pa. At yung iilan ay amin namang iniluto para mapagsaluhan. After harvest, may pamarienda ang mamayat. Kamoting kahoy na may bukayo sa loob. Ang sarap pala nito. Galing lang din ito sa mga tanim sa bakuran. At talagang kahit papano, nakakatipid ang pagtatanim. Yung ipambibili ng merienda ay pwede ng pambayad ng bills. Yung naipagbili ng mga harvest ay pwede ng pambili ng iba pang pangangailangan. Minsan, konting diskarte, makakaalpas din tayo sa araw-araw. Thanks for watching! Comment for more!